kita ng sobra, Bagwis. Ako din, Elena. Namiss din kita. Tay, magandang balita po. Nakabalik na po sina Bagwis at Draco. Totoo ba yan, anak, at hindi ka nagbibiro? San sila ngayon? Parang walang nabanggit si Elena na may kaibigan siyang iba. Baka nanggagago lang. Kung hindi ka magsasabi ng totoo, tatawag na ako ng pulis. Ba't ka tatawag ng pulis eh? Wala naman akong nagawang kasalanan. At totoo na magkaibigan kami ni Elena Pexman. Nasaan ba si Elena at Tatay Nestor? Tatawagin ko para malaman ko na totoo yung sinasabi mo at hindi ka magnanakaw. Anong nangyayari dito at bakit parang nag-aaway kayong dalawa? Elena, sino ba tong lalaki na to? At ang sabi niya, magkaibigan daw kayo? Oo, matagal ko ng kaibigan niyang si Bagwis at ngayon lang siya nakabalik dito. Ah, ganun ba, Elena? Pasensya na at napagkamalan ko siyang magnanakaw. Ngayon ay magkakilala na kayong dalawa at sana hindi kayo mag-away dahil puro ko kayo kaibigang dalawa. Bagbagwis, ikaw ba yan? Mukhang nanini. Bago ako ngayon sa anyo mo bilang hugis tao. Oo, Tatay Nestor, ako po to. At kumusta na po kayo? Naging okay lang naman yung kalagayan namin dito ni Elena Bagwis. Mabuti naman kung ganun, Tay Nestor. At masaya ako na makita kayo ulit. Siya nga pala, Tay Nestor. Sino nga pala yung nanalo bilang bagong alkalde dito sa lungsod ng Esperanza? Si awa ng Diyos, Bagwis ako yung nanalo bilang bagong alkalde ng lungsod ng Esperanza. At sa susunod na araw na ako magsisimula. Wow, magandang balita yan, Tay Nestor. At saka, karapat-daman ka naman talagang manilbihan sa mga tao at napakabait mo. Siya nga pala, Bagwis, hindi mo ba kasama si Draco na bumalik dito at hindi ko napapansin na nandito sa bahay? Kasama ko po si Draco, bumalik dito, Tay Nestor. At nandun lang yung kanina sa kusina. Baka kumain na naman yun. Elena, talaga bang magkaibigan lang yung ugnayan niyo sa Bagwis na yon? Oo, Ernesto, matalik kaming magkaibigan ng si Bagwis at napakalaking tulong niya sa amin ni tatay. Ganun ba? Mabuti naman, Elena. At parang nagsiselos ako, naninibago ako. Huwag kang mag-alala, Ernesto. Mabait naman yung si Bagwis at magkakasundo agad kayo. Siya nga pala, Elena. Nasaan si Tatay Nestor at may sadya sana ako sa kanya na importante. Parang nasa Harden at kasama niya si Bagwis at nag-uusap. Sige, pupuntahan ko muna si Tatay Nestor, Elena, para makausap ko. Kumain ka muna, Ernesto, at kakarating mo lang sa bahay at may inihanda akong ulam. Okay, Elena. At mukhang nagugutom na yung tiyan ko at hindi pa ako nakapag-almusal. Tara at sasamahan kita papuntang kusina, Ernesto. Oh, bakit nawala yung pagkain na inihanda ko dito? Sinong kumain? Baka nakain ng pusa, Elena, at naubos lahat. Kay laking pusa naman nung kumain at naubos talaga lahat, pati yung juice. Wala naman tayong nadatnan na ibang tao na nandito. Pararang alam ko na sino yung umubos ng lahat ng pagkain na inihanda ko. Sino sa tingin mo yung umubos, Elena? Yung Bagwis ba? Oh, hindi naman matakaw si Bagwis. Sa tingin ko si Draco yung gumawa nito. Sino naman yung si Draco at kasamahan ba yan ng Bagwis? Mukhang naparami ata yung nakain ko at biglang sumakit yung tiyan ko. Ang sarap kasi ng luto ni Elena. O Ernesto, nakilala mo na ba si Bagwis at Draco, yung mga kaibigan ni Elena? Si Bagwis, Tay Nestor, nakilala ko na. Pero yung Draco, hindi ko pa nakita. Hindi ko nga nakita yung si Draco, pero sabi ni Bagwis, nandito daw sa bahay. Hindi nga namin naabutan ni Elena sa kusina, pero inubos naman yung pagkain. Matakaw talaga sa pagkain yung si Draco na yon at hindi pa rin nagbabago. Tay Nestor, pwede ba makahingi ng pabor sa inyo? At tungkol saan yan, Ernesto, yung pabor na hihingin mo? Pwede ko po ba masilip yung mga collection mo ng gold bars? Yeah. Pwede naman, Ernesto, at may tiwala naman ako sa'yo dahil kaibigan ka ni Elena. Mahilig lang talaga kasi ako, Tatay Nestor, sa mga ginto, lalo na kung madami. Sige, puntahan natin at nasa kwarto ko lang inilagay sa may sekretong pintuan ko. Salamat po, Tatay Nestor, sa pagpayag na masilip natin yung mga gold bars niyo. Elena, nandiyan ka pala. Pasensya ka na at nagamit ko yung banyo nyo. Ang sakit kasi ng tiyan ko kanina. Ikaw na ba yan, Draco? Parang naninibago ako sa anyo yung dalawa ni Bagwis. Oo, ako to, Elena, si Draco. Bakit simpogi pa rin ba ng dati kung anyo? Matanong ko lang, Draco. Ikaw ba yung nag-ubos ng pagkain dun sa kusina? Oo, ako yung kumain, Elena. Akala ko kasi hinanda mo para sa amin ng mahal na hari. Grabe ka naman, Draco, at naubos mo talaga lahat. Hindi ka pa rin nagbabago. Eto na yun, lahat ng mga ginto na pamana pa ng aking mga ninono, Ernesto. Wow, grabe. Kay daming ginto pala nito, Tatay Nestor. Ang sarap tingnan. Ang laking tulong nitong mga ginto sa amin, lalo na sa pagtulong ko sa mga tao. Sobrang dami pala nito, Tatay Nestor. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karami sa buong buhay ko. Ang sa dami nito, alam kong marami pa akong matutulungan ng mga tao. Ganun nga, Tatay Nestor.
parang hindi nyo to mauubos ng kayo lang. Maraming salamat, Tatay Nestor. At pinasilip mo sa akin yung mga ginto. At matutuwa nito si Daddy. Natutuwa akong makita to. Hello, Dad. Good news. Alam ko na kung saan tinatago ni Tatay Nestor yung mga ginto at nakita ko. Sobrang dami pala talaga. Ganun ba, anak? Magandang balita nga yan. At sa wakas, makukuha na rin natin ulit yung mga ginto. Oo, Dad. Basta yung pinangako mo sa akin at nais ko, dagdagan mo na rin ng maraming alahas yung ibibigay mo sa akin, Dad. Walang problema yon, anak. Basta makuha na natin yung lahat ng ginto. Matik na yung lahat na gusto mo, ibibigay ko kaagad. Pagkabalik mo dito sa bahay, paplanuhin natin agad yung gagawin nating pagnakaw sa lahat ng mga ginto na nandyan. Okay, Dad. Maya-maya at aalis na ako dito para umuwi dyan sa bahay. Total, nagawa ko na naman yung pakay ko dito sa bahay nila. Na sa wakas at makukuha ko na ulit yung mga ginto. Tingnan natin, Nestor, kung anong magagawa mo kung wala ka ng mga ginto.